Isang masakit na katotohanan ang gumiba sa aking mundo. Binuhos ko ang aking dugo at pawis para sa pamilyang itinuring kong langit. Ngunit sa isang iglap, itinapon nila ako na parang basurang walang silbi sa gitna ng sarili kong kaarawan. Habang hinahaplos ni Marco ang tiyan ng kanyang buntis na kabit, ang aking biyenan ay humahalakhak sa kagalakan habang ninanakaw ang huli kong sentimo. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay isa lamang akong mahinang accountant na madaling tapakan. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang susi sa kanilang pagkawasak. Sino nga ba ang totoong Reyna sa likod ng mga numerong ito? Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga mapangapi? Huwag mong sayangin ang emosyon mo sa babaeng yan, Marco. Malamig na sabi ng matanda. Kaunting tiyaga na lang. Kapag nakuha natin ang kailangan nating mga dokumento at napaniwala natin siya sa kwento natin, magiging mas madali ang lahat. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nakakalungkot isipin kung gaano siya nagsisikap para sa mga bagay na pinaniniwalaan niyang totoo. Ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa pagtatrabaho at pag-aalaga. Samantalang wala siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng kanyang likuran. Umiling siya at sumandal sa kanyang upuan habang abala siya sa paghahanap ng paraan para suportahan ang pamilya. Tayo naman ay tahimik na binubuo ang mga plano natin para sa hinaharap. Nanatiling tahimik si Marco habang ang bawat salitang kanyang naririnig ay lalo lamang naglalantad ng lawak ng panlilinlang na matagal nang ikinukubli sa kanilang biktima. Ang mga salitang iyon na binigkas sa loob ng silid na nababalot ng amoy ng kamatayan at sakit ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Maricel. Nakatayo siya sa labas ng pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paboritong ulam ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Ginugol ni Maricel ang huling 3 oras sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga pasong nakuha sa pagmamadali at nilalabanan ang sariling lagnat upang matiyak na ang bawat sahog ay sariwa at ang lasa ay eksaktong gusto ng matanda. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang tray na gawa sa kahoy ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang hawak. Ang mangkok ng mainit na sabaw ay bumagsak at humalik sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugong nawalan ng kulay sa puting tiles. Wala siyang narinig na tunog ng pagkabasag. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang malakas na tawanan ang sumunod mula sa loob ng silid. Isang tawa na puno ng pangungutya at kawalan ng kaluluwa. Ang biyenang 3 taon niyang pinagsilbihan, ang matandang inalagaan niya sa bawat gabi ng pagsusuka at panghihina, ay naroon sa loob. Masiglang nagpaplano ng kanyang sariling pagkawasak, kasama ang asawang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Naramdaman ni Maricel ang panlalamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat sakripisyo niya sa nakaraang 3 taon, ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao bilang tagapagmana ng Luna Financials, ang pagtitiis sa mga panlalait ng mga kapitbahay dahil sa kanyang luma at kupas na damit, at ang bawat gabing hindi siya natutulog upang tapusin ang mga financial audit para kumita ng extra ay tila mga piraso ng bubog na unti-unting pumupunit sa kanyang kalooban. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang tumangging pumatak. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok sa loob upang magmura. Sa halip, nanatili siyang tahimik habang ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila dinudurog ng isang hindi nakikitang kamay. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo mula sa gawaing bahay ay mariin niyang ikinuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ama bago siya umalis sa palasyo ng mga Luna. Maricel,
Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang ibigay ang lahat, kundi sa kung paano mo pahahalagahan ang iyong sarili. Sabi nito noon. Ngunit pinili niyang maging bulag. Pinili niyang maniwala na ang kahirapan ay isang pagsubok lamang para sa isang tapat na pagmamahalan. Ngayon, ang katotohanan ay nakatayo sa kanyang harapan, hubad at nakasusuka. Ang bawat sentimong inilaan niya para sa chemotherapy ni Aurora ay napunta sa isang marangyang buhay na hindi para sa kanya. Ang bawat haplos at halik ni Marco sa gabi ay tila naging isang malaking kasinungalingan na may lasang kalawang. Tumalikod si Maricel. Hindi iniintindi ang basag na mangkok at ang sabaw na unti-unti nang lumalamig sa sahig. Bawat hakbang niya palayo sa pintong iyon ay tila isang mabigat na pasanin. Ngunit sa bawat hakbang din ay may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay at naglalaho. Sa gitna ng katahimikan ng madilim na pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang humahagupit sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ba dapat manatiling tapat ang isang puso bago nito mapagtanto na ang kanyang katapatan ay isa na palang kamangmangan na pumatay sa kanyang sariling dignidad? Ayusin mo ang pag-serve, Maricel. Huwag kang lampa-lampa dahil maraming importanteng tao ang darating na ng ngayong gabi para sa kaarawan ng anak ko. At isuot mo itong uniforme ng katulong, huwag kang magpapakita sa mga bisita na parang basang sisiw dahil nakakahiya ka sa paningin nila. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Maricel. Inihagis ng matanda sa kanyang harapan ang isang luma at kupas na itim na bestida na may puting apron. Ito ang naging bungad sa kanya sa umaga ng kaarawan ni Marco, ilang oras lamang matapos niyang matuklasan ang lihim ng mag-ina. Kinuha ni Maricel ang damit ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig, tinitignan ang sariling mga kamay na nanginginig pa rin. Sa loob ng maliit na kahon sa kanyang bulsa ay ang huling regalong binili niya para kay Marco. Isang relo na pinag-ipunan niya sa loob ng 1 taon sa pamamagitan ng pagbabawas sa sariling pagkain. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniisip ang kabalintunaan ng sitwasyon. Magsisilbi siya bilang katulong sa sarili niyang tahanan habang ang kanyang asawa ay nagdiriwang kasama ang babaeng papalit sa kanyang posisyon. Nagsimula ang pagtitipon ng lumubog ang araw. Ang maliit na bakuran ng kanilang bahay ay napuno ng tawanan, musika, at amoy ng mamahaling alak na binili gamit ang perang dapat ay para sa gamot ni Aurora. Si Maricel ay abala sa paglalakad sa pagitan ng mga bisita. Bit-bit ang mabigat na tray ng mga inumin. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga mapanghamak na tingin ng mga kaibigan ni Marco ay tumatagos sa kanyang balat. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng kawalang pakiramdam. Sa gitna ng kasiyahan, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang bestida, si Sanya. Ang bawat paggalaw nito ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Agad itong sinalubong ni Doña Aurora na may kasamang malapad na ngiti. Isang ngangiting kailanman ay hindi ibinigay sa kanya. Narito na ang aming swerte. Malakas na anunsyo ni Aurora upang marinig ng lahat. Inakay niya si Sanya patungo kay Marco na noon ay may hawak na baso ng wine. Kinuha ni Marco ang kamay ni Sanya at hinalikan ito sa harap ng lahat, habang si Maricel ay nakatayo lamang sa gilid. May hawak na tray ng maruming baso. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maricel nang itaas ni Marco ang kanyang baso. Mga kaibigan, pamilya. Ngayong gabi, hindi lang ang kaarawan ko ang ating ipinagdiriwang. Gusto kong ibahagi sa inyo na malapit nang lumaki ang aming pamilya. Si Sanya ay nagdadala ng aking panganay. Isang malakas na palakpakan ang sumunod.
Ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay parang saksak sa puso ni Maricel. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang lalamunan, ang pagsusumigaw ng kanyang kaluluwa para sa katarungan. Ngunit pinigil niya ito. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Marco. Sa isang sandali, nakita niya ang pagkislap ng takot sa mga mata ng asawa. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Tila nakita ni Marco sa mga mata ni Maricel ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi sakit, kundi isang nagbabagang determinasyon na mas malamig pa sa yelo. Lumapit si Aurora kay Maricel. Kinuha ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa tray na hawak ng menugang babae. Heto na ang regalo mo sa kanya, Maricel. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan at umalis ka na rito. Hindi namin kailangan ng isang baog at mahirap na tagasilbi sa bagong buhay ni Marco at Sanya. Dahan-dahang inilapag ni Maricel ang tray sa isang lamesa. Kinuha niya ang sobre, ngunit bago siya tumalikod, lumapit siya kay Marco. Ang lahat ay natahimik. Inabot ni Maricel ang kurbata ni Marco na medyo tabingi. Sa huling pagkakataon, inayos niya ito ng may banayad na haplos. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa leeg ng asawa na tila isang babala. Ang bawat numero ay may katapat na balanse, Marco. Mahinang bulong ni Maricel. Sapat lamang para marinig nito. At ngayong gabi, nagsimula na ang pag-audit sa buhay mo. Tinulak niya ng bahagya ang dibdib ni Marco palayo sa kanya bago tumalikod ng may taas noo. Pumasok siya sa loob ng bahay upang kunin ang kanyang nag-iisang maleta. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng pinto nang harangin siya ni Aurora sa may balkonahe. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ng matanda ang maleta ni Maricel at inihagis ito pababa ng hagdan, direkta sa putikan ng kanilang bakuran habang nagsisimulang pumatak ang ulan. Ang bawat damit ni Maricel ay kumalat sa putik, nababasa at nadudumihan sa ilalim ng madilim na langit. Umalis ka na rito! Huwag mo nang balak na bumalik pa, sigaw ni Aurora habang humahalakhak ang ilang bisita sa likuran. Nakatayo si Maricel sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, ngunit ang kanyang puso ay nagniningas. Ang tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit at pag-aalinlangan. Hindi siya lumingon. Hindi niya tinignan ang kanyang mga gamit sa putikan. Sa halip, humakbang siya palabas ng gate, iniwan ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 3 taon. Habang ang pinto ay malakas na isinasara sa kanyang likuran, ang tanging naiwan ay ang tunog ng ulan at ang malamig na liwanag ng kidlat na nagbibigay ng anino sa isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Ang bawat hakbang ni Maricel sa madilim at basang kalsada ay tila isang pagbabalat kayo na unti-unting natatuklap. Ang kanyang suot na uniforme ng katulong na ngayon ay mabigat dahil sa tubig at putik ay nagsisilbing huling alaala ng isang babaeng hinayaan ang sarili na tapakan dahil sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang naglalakihang bakal na gate ng isang eksklusibong subdivision, ang kanyang tindig ay nagsisimulang magbago. Hindi na siya ang yuyukayok na asawa ni Marco. Siya na ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Luna na matagal nang nawala sa paningin ng publiko. Nang makarating siya sa harap ng mga gwardiya, ang mga ito ay agad na humarang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa kanyang hitsura. Ngunit bago pa man sila makapagsalita ng masama, iniangat ni Maricel ang kanyang ulo. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na upang mapatigil ang sinuman. Inilabas niya ang isang maliit at basang card mula sa kanyang bulsa. Isang gintong card na may tatak ng pamilya Luna. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang malalaking gate ay bumukas nang walang anumang ingay at isang itim na luxury car ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pighati. Ito si Chairman Federico Luna.
Sa sandaling makita niya ang kanyang anak na basa, marungis at nanginginig sa lamig, ang kanyang puso ay tila nahati sa dalawa. Papa, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Maricel bago siya tuluyang napahagulgol. Hindi ito iyak ng kahinaan, kundi iyak ng isang taong sa wakas ay nakauwi na mula sa isang mahabang digmaan. Agad siyang niyakap ng kanyang ama, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling damit. Patawad anak, patawad, dahil hinayaan kitang subukan ng buhay na hindi para sa'yo. Ngunit narito na ang iyong papa, wala nang muling sasaktan sa'yo. Dinala si Maricel sa kanilang mansyon, isang tahanan na mas malaki pa sa 10 bahay ni na Marco. Ang amoy ng mamahaling kandila at ang init ng malaking fireplace ang sumalubong sa kanya, isang matinding kaibahan sa malamig at malupit na trato ng pamilya ni Marco. Pagkatapos ng isang mainit na paliguan, binalot ni Maricel ang kanyang sarili sa isang robe na gawa sa pinakamalambot na seda. Habang nakatingin siya sa salamin, ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang katulong na si Maricel. Ang kanyang balat ay muling kuminang at ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng talim ng isang tunay na leader. Humarap siya sa kanyang ama na naghihintay sa labas ng kanyang silid. Papa, tapos na ang 3 taon kong eksperimento sa pag-ibig. Napatunayan ko nang ang mga numerong hindi nagtatali ay hindi kailanman magiging tama, kahit gaano mo papilitin. Umupo si Maricel sa harap ng kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang seryosong mukha. Binuksan niya ang isang folder na lihim niyang binuo sa loob ng 3 taon. Isang audit ng lahat ng transaksyon sa kumpanya ni Marco at ang bawat sentimong ninakaw ni Aurora mula sa kanya. Ang bawat numero ay nakatala. Bawat kasinungalingan ay may katapat na dokumento. Ang bawat titik na itinitipa ni Maricel sa keyboard ay tila isang matalim na hudyat ng simula ng isang tahimik na giyera. Sa bawat click ng mouse, ang kapalaran ng pamilya ni Marco ay unti-unti nang nasusulat sa ilalim ng kanyang mga kamay. Walang emosyon ng kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat sakit na naranasan niya ay naging panggatong sa kanyang determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang chief assistant. Secretary Kim, ihanda ang lahat ng financial records ni Marco. Gusto kong simulan ng freeze order sa lahat ng bank accounts na may kaugnayan sa kanila. At ang kondo na binili nila gamit ang pera ko, ipadala ang eviction notice sa loob ng 48 oras. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel habang tinitignan ang litrato ni na Marco at Aurora sa screen. Ang reyna ay hindi na nagtatago sa anino. Ang reyna ay handa ng maghari sa mundong kanyang tinalikuran. Akala ninyo ay tapos na ang laban nang itapon ninyo ang maleta ko sa putikan? Bulong ni Maricel sa hangin. Hindi ninyo alam na doon pa lamang nagsisimula ang inyong tunay na paghihirap. Bago niya isara ang laptop, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay tila kabado at hingal na hingal. Ma'am Maricel, si Secretary Kim po ito. May natuklasan kaming mas malalim pa sa tax evasion ni Marco. May kinalaman ito sa pagkamatay ng inyong ina. 10 taon na ang nakalilipas. At tila may koneksyon ang pamilya ni Marco dito. Napatigil ang mundo ni Maricel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang misteryo ay lalong lumalim at ang kanyang paghihiganti ay tila hindi na lamang tungkol sa pera at dignidad. Ang bawat halakhak ay may katapat na luha sa hinaharap at ang bawat panandaliang sarap ay may kapalit na panghabambuhay na pait. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng maliit na bahay ni na Marco ay tila nakikigulo sa kalat na iniwan ng nagdaang piging. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong silya. Suot ang isang makapal na robe na binili ni Maricel para sa kanya
noong nakaraang Pasko. Sa kanyang harapan ay nakakalat ang mga gamit na naiwan ng kanyang manugang, mga mumurahing suklay, lumang pitaka, at ilang piraso ng alahas na sa tingin niya ay walang kwenta. Kinuha ni Aurora ang isang kwintas na may maliit na pendant na hugis bituin. Ito ang tanging alahas na madalas isuot ni Maricel. Tignan mo itong babaeng ito, Marco. Wika ng matanda habang sinusuri ang kwintas sa ilalim ng liwanag. 3 taon na tayong nagsasama, pero puro ganitong plastic at pekeng alahas lang ang meron siya. Buti na lang at napaalis na natin ang pabigat na yon. Isipin mo, kung hindi dahil sa kanyang donasyon para sa aking kunwaring operasyon, hindi tayo makakabayad ng down payment para sa bago ninyong tirahan ni Sanya. Bumaba si Marco mula sa itaas. Inaayos ang kanyang mamahaling relo habang nakasunod si Sanya na tila isang reyna sa kanyang pulang pantulog. Huwag mo na siyang isipin, ma. Siguradong nasa kalsada na yun ngayon, namamalimos o kaya ay bumalik na sa probinsya nila para magtanim ng kamote. Mas mahalaga ngayon ay ang kinabukasan namin ni Sanya at ng baby. Humilig si Sanya sa balikat ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. Love, kailan ba tayo lilipat sa kondo? Ayoko na rito. Masyadong maliit at amoy luma. At saka, kailangan natin ng bagong sasakyan. Hindi bagay sa isang manager na tulad mo ang lumang kotse na ginagamit niyo ni Maricel. Huwag kang mag-alala. Sanya? Sagot ni Marco habang hinahaplos ang buhok ng kabit. Sa Lunes, maa-approve na ang karagdagang loan na in-applyan ko gamit ang pangalan ni Maricel. Hindi niya alam na bago siya umalis, napapirma ko na siya sa mga blankong papeles na kailangan ko. Tayo ang gagamit ng pera, pero siya ang magbabayad hanggang sa mabaon siya sa utang. Ang tawanan ng tatlo ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na puno ng kapalaluan at kawalang hiyaan. Hindi nila alam na sa bawat sandali ng kanilang kagalakan, ang mga numero sa kanilang paligid ay unti-unti nang nagbabago. Ang perang inaasahan nilang makuha ay tila naging mga digital na anino na mabilis na naglalaho sa hangin. Sa gitna ng kanilang pagpaplano ng marangyang buhay, isang malakas na pagtama ng kamay sa kanilang pintuan ang nagpapatigil sa kanilang usapan. Ang bawat katok ay tila isang babala na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Marco. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang pinto. Umaasang isa lamang ito sa kanilang mga kaibigan na bumalik para sa nakatagong alak. Ngunit sa kanyang harapan ay nakatayo ang 2 lalaking nakasuot ng barong. Seryoso ang mga mukha at may hawak na mga opisyal na dokumento. Ikaw ba si Ginoong Marco Salvador? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ako nga, bakit? Sino kayo? Tanong ni Marco. Sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Kami ay mula sa Bureau of Internal Revenue. Narito kami upang maghain ng Notice of Discrepancy at Freeze Order sa lahat ng inyong ari-arian at mga bank accounts dahil sa malaking kaso ng tax evasion at financial fraud na isinampalaban sa inyo. Nabitawan ni Aurora ang kwintas na hawak niya. Ang maliit na pendant na bituin ay bumagsak sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang maliit na kampana ng kamatayan. Ang kwintas na inakala niyang plastic ay hindi nabasag. Sa halip, ito ay kumislap ng matindi, nagpapakita ng tunay na kalidad ng isang diamante na hindi kayang abutin ng kanilang mga maruruming kamay. Ano? Nagkakamali kayo. Wala kaming kasalanan. Sigaw ni Aurora habang pilit na tumatayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly dahil sa takot. Ang lahat ng dokumento ay pirmado ng inyong dating asawa, si Ginang Maricel Luna Salvador, bilang punong testigo at complainant. Dagdag ng opisyal. Kasama na rin dito ang utos na kailangang lisanin ang bahay na ito sa loob ng 24 na oras
dahil ito ay nakapaloob na sa mga ari-ariang kumpiskado ng gobyerno. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalang binanggit ng opisyal ay hindi ang Maricel na kilala niya. Maricel Luna. Ang apelyidong yon ay tila isang higanting pader na biglang gumuho sa kanyang ibabaw. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik na sasakyan, nakatingin si Maricel sa kanyang tablet. Nakikita niya ang live update ng pag-freeze sa account ni Marco. Isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ang notice of discrepancy ay ang simula lamang. Ang tunay na katanungan ay naroon pa rin sa kanyang isipan. Ano ang kinalaman ni Aurora sa pagkawala ng kanyang ina? At gaano kalalim ang utang na dapat bayaran ng pamilyang ito sa kanya? Ang gutom ay hindi lamang nararamdaman sa tiyan. Kung minsan, ito ay isang sugat sa kaluluwa na tanging dalisay na kabutihan lamang ang makakapaghilom. Huminto ang isang makintab na itim na sasakyan sa bungad ng isang makipot at maputik na eskinita, isang lugar na tila kinalimutan na ng modernong mundo. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa maliliit na bato ay lumilikha ng tunog na tila nagpapatigil sa takbo ng buhay ng mga taong nakatira doon. Mula sa loob, bumaba si Maricel. Hindi na siya ang babaeng nakayuko ang ulo. Suot niya ang isang eleganteng puting blusa at maong na pantalon na kahit simple ay bakasang karangyaan. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi iniintindi ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling sapatos. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay may dalang alaala, mga alaalang puno ng luha at pagtitiis. Huminto siya sa harap ng isang maliit at barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa harap nito, nakaupo ang isang matandang babae na may mapuputing buhok, abala sa pagtatahi ng isang lumang basahan. Lola Esme, mahinang tawag ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Napatingala ang matanda. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan ay tila nagliwanag nang makilala ang mukhang nasa kanyang harapan. Maricel? Anak, ikaw nga ba yan? Agad na lumapit si Maricel at lumuhod sa harap ng matanda. Hinawakan ang mga kamay nito na magaspang at puno ng kulubot. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isipan ang isang gabi. 2 taon na ang nakalilipas. Iyon ang gabi kung kailan pinarusahan siya ni Aurora dahil lamang sa hindi niya natapos ang paglalaba ng lahat ng kortina. Pinagkaitan siya ng hapunan at pinalabas ng bahay sa gitna ng lamig. Si Lola Esme, ang kapitbahay nilang namumulot ng basura, ang tanging lumapit sa kanya. Hinati ng matanda ang kanyang nag-iisang piraso ng pandesal at ibinigay ang kalahati kay Maricel. Kumain ka, anak. Huwag mong hahayaan na mamatay ang pag-asa sa puso mo dahil lang sa mga taong hindi marunong magmahal. Ang bulong nito noon na naging lakas ni Maricel upang magpatuloy. Lola, narito na po ako. Hindi ko po nakalimutan ang pangako ko, sabi ni Maricel habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Kinuha ni Maricel ang isang supot ng mainit na tinapay at isang termos ng masarap na kape mula sa kanyang sasakyan. Naupo siya sa tabi ng matanda, sa ibabaw ng isang lumang bangko na gawa sa kawayan. Pinaghatian nila ang tinapay, eksakto sa paraan kung paano nila ito ginawa noon. Sa bawat kagat, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan sa mundo. Ang simpleng pagkain na ito ay mas matamis pa sa pinakamahal na putahe sa mga hotel na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Balita ko ay malaki na ang nagbago sa buhay mo, anak. Nakita ko ang mga lalaking nakasuot ng uniforme sa bahay ni Marco kanina. Wika ni Lola Esme habang humihigop ng kape. Opo, Lola. Panahon na para ibalik ang lahat sa tamang balanse. Pero higit sa lahat, panahon na para ilayo ko kayo sa lugar na ito
Sagot ni Maricel ng may determinasyon. Hindi ko kayo pababayaan. Kayo ang naging anghel ko noong ang lahat ay tila mga demonyo sa paligid ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Esme. Isang ngiti ng pag-asa na matagal na niyang hindi nakikita. Sa kabila ng lahat ng galit at plano ng paghihiganti ni Maricel laban sa pamilya ni Marco, ang sandaling ito, kasama ang matanda, ang nagsisilbing paalala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Ang kanyang puso, na tila naging bato na dahil sa sakit, ay unti-unting lumalambot sa harap ng tunay na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Maricel ang isang itim na van na dahan-dahang dumadaan sa kalsada, tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang kanyang instinct bilang isang accountant na laging mapagmatyag ay agad na gumana. Alam niyang hindi titigil si Marco at Aurora nang ganoon na lamang. Lola, kailangan nating kumilos ng mabilis, mahinang sabi ni Maricel habang tinitignan ang papalayo ng van. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. May mga taong handang pumatay para sa kanilang mga lihim. Bago sila umalis, may isang bagay na ibinigay si Lola Esme kay Maricel. Isang lumang kwaderno na napulot niya sa basurahan ng pamilya ni Marco. Ilang taon na ang nakalilipas. Maaring makatulong ito sa iyo, anak. Nakita ko ang pangalan ng iyong ina sa loob nito. Napatigil ang paghinga ni Maricel. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang kwaderno. Ang bawat pahina ay tila may dalang bigat ng isang madilim na nakaraan na handa na niyang buksan. Ayusin mo ang tindig mo, Sanya. Huwag kang magmukhang tinalo ng tadhana. Kapag nakuha natin ang pirma ng financial consultant na ito, absuelto na tayo sa kaso ng BIR. Isang pirma lang. At lahat ng utang na yan ay maililipat sa pangalan ng bobong, si Maricel. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon na pilit itinatago sa likod ng isang mayabang na tono. Nakatayo siya sa loob ng isang napakalawak at napakalamig na lobby ng Luna Financials. Ang kanyang suot na suit, na pilit niyang pinaplan sa kaninang umaga, ay tila sumisikip sa kanyang katawan dahil sa pawis na dulot ng kaba. Sa tabi niya, si Sanya ay pilit ding nag-aayos ng kolorete. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata matapos dumating ang eviction notice sa kanilang tinitirhan. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang bawat paggalaw ng pinto ay lumilikha ng isang marahang hangin na may dalang amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na leather. Isang babae ang lumakad palabas, ang regular at rhythmic na pagtama ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang metronome na nagdidikta ng bilis ng tibok ng puso ni Marco. Nanigas si Marco. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay nakasuot ng isang madilim na asul na business suit na perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang eleganteng salamin. Ngunit kahit ano pang ayos ang gawin nito, kilala ni Marco ang bawat linya ng mukhang yon. Maricel, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco, halos pabulong. Hindi sumagot si Maricel. Sa halip, dinala niya ang kanyang tingin sa mga dokumentong hawak niya. Naupo siya sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad, na tila ba ang buong gusali ay sumusunod sa kanyang bawat hininga. G. Salvador, narito tayo para pag-usapan ang inyong financial liabilities, hindi ang inyong nakaraan. Malamig na wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambing na dati niyang ibinibigay kay Marco tuwing gabi. Ito ay boses ng isang reyna na naghahanda para sa isang paglilitis. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang consultant? Paanong naging empleyado ka rito? Tanong ni Marco. Ang kanyang bamang ay tila nawalan ng hangin. Sa kanyang isip, si Maricel ay isang accountant lamang na nawalan ng trabaho at namamalimos sa kalsada. Hindi ako empleyado rito, Marco. Ako ang nagmamay-ari ng oras mo ngayon.
Sagot ni Maricel habang inilalatag ang isang makapal na kontrata. Narito ang inyong settlement agreement. Sinasabi rito na ang lahat ng utang ninyo sa buwis ay maaaring i-restructure sa ilalim ng isang corporate guarantee. Isang pirma mo lang dito at hihinto ang investigasyon ng BIR sa inyong bank accounts. Kinuha ni Marco ang dokumento nang nanginginig ang kamay. Hindi na niya binasa ang maliliit na titik. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-asang makawala sa kulungan at ang pagkakataong makuha muli ang kanyang marangyang buhay. Sa kanyang paningin, si Maricel ay ginagawa ito dahil mahal pa siya nito, dahil nais siyang iligtas nito sa kabila ng lahat. Alam ko na hindi mo ako matitiis. Maricel, sabi ni Marco na may kasamang pilit ng ngiti. Salamat. Pangako, kapag natapos ito, kakausapin ko si Mama tungkol sa atin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricel. Kinuha niya ang isang mamahaling ballpen mula sa kanyang bulsa. Ang ballpen na may inisyal ng kanyang ina at ibinigay ito kay Marco. Pinanood niya ang bawat paggalaw ng kamay ni Marco habang nilalagdaan nito ang kanyang sariling pagkawasak. Ang hindi alam ni Marco, ang pinirmahan niya ay hindi isang restructuring loan. Ito ay isang acknowledgement of debt and fraudulent transfer. Sa bawat hagod ng kanyang pluma, inaamin niya na ang lahat ng transaksyong ginawa niya ay illegal at ang lahat ng ari-arian ni Sanya ay galing sa ninakaw na pondo. Nang matapos ang pirmahan, dahan-dahang kinuha ni Maricel ang dokumento at inilagay ito sa isang folder. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Marco. Isang tingin na puno ng seryosong paghatol. Ang bawat numero sa accounting ay may dalawang panig. Marco, debit at credit. Assets at liabilities. Bulong ni Maricel. Sa nakalipas na 3 taon, puro assets ang kinuha mo sa akin. Ngayon, oras na para tanggapin mo ang lahat ng liabilities. Napatayo si Marco. Biglang naramdaman ang lamig sa kanyang batok. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang 2 pulis, kasama ang legal team ni Maricel. Ang tunog ng mga posas na inilabas ng isa sa mga opisyal ay tila isang huling nota sa isang malungkot na kanta. Marcos Salvador, ikaw ay nasa ilalim ng aresto para sa kasong qualified theft at falsification of private documents batay sa iyong sariling pag-amin na kapapirma mo lang. Wika ng abogado ni Maricel. Sa gitna ng kaguluhan, si Maricel ay nanatiling tahimik na nakaupo. Kinuha niya ang lumang kwaderno na ibinigay ni Lola Esme at hinaplos ang pangalan ng kanyang ina na nakasulat sa pabalat nito. Ang kanyang isip ay wala na kay Marco na ngayon ay kinaladkad palabas. Ang kanyang isip ay naroon sa huling pahina ng kwaderno kung saan nakasulat ang isang pangalan na hindi niya inaasahang makita. Aurora Salvador. Bakit ang pangalan ng kanyang biyenan ay nakaugnay sa isang transaksyon sa insurance ng kanyang ina noong gabi ng aksidente? Ang bawat pader na binuo sa kasinungalingan ay tila isang kulungang naghihintay lamang na gumuho sa isang munting ihip ng katotohanan. Sa loob ng isang marangyang kondominium sa puso ng lungsod, ang amoy ng bagong pinturang pader at mamahaling pabango ay hindi sapat upang itago ang tensyong bumabalot sa paligid. Nakatayo si Sanya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pulang papel, isang eviction notice. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang pangarap na buhay reyna. Ang katahimikan ng silid ay nag-ambala nang marinig ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto. Inasahan ni Sanya na si Marco ang papasok. Bit-bit ang balita ng kanilang kaligtasan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babaeng ang tindig ay mas matayog pa sa mga gusaling nakapaligid sa kanila. Gusto ko ang napili mong wallpaper, Sanya. Masyadong matingkad, ngunit bagay sa isang taong gustong-gustong mapansin. Malamig na bungad ni Maricel. Habang dahan-dahang naglalakad papasok, tila sinusuri ang bawat sulok ng unit
Natila ba sa kanya ito? Anong ginagawa mo rito? This is private property. Umalis ka bago ako tumawag ng security. Sigaw ni Sanya. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang matapang na boses. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang tanging alas sa labanang ito. Huwag mong kalimutan, Maricel. Buntis ako. Stress is bad for the baby. Kung may mangyari sa anak ni Marco, ikaw ang sisisihin ko. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Isang tunog na walang bakas ng saya. Lumapit siya sa isang bintanang salamin at tiningnan ng tanawin yung lungsod. Ang anak ni Marco? O ang anak na balak mong gamitin para masigurado ang yaman na kailanman ay hindi naging sayo? Alam mo ba kung kaninong pera ang ipinambayad sa down payment ng lugar na ito? Binuksan ni Maricel ang kanyang bag at inilabas ang isang serye ng mga bank statement. Ito ang mga transaksyon mula sa account ni Doña Aurora. Ang bawat sentimong pumasok dito ay galing sa pagbebenta ng mga gamot na binili ko para sa cancer niya. Sa madaling salita, bawat semento at pako ng kondominium na ito ay binayaran ng aking dugo at pawis. Napatitig si Sanya sa mga papel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi totoo yan. Sabi ni Marco, galing ito sa bonus niya sa kumpanya. Ang kumpanyang ngayon ay bangkarote na dahil sa sarili niyang katangahan. Pagpapatuloy ni Maricel. Humakbang siya palapit kay Sanya hanggang sa maramdaman ng huli ang malamig na aura ng tunay na may-ari. Sanya, hindi mo lang tinitirhan ang pag-aari ko. Ninanakawan mo ang isang taong marunong magbilang hanggang sa huling sentimo. At ngayon, tapos na ang panahong libre ang pananatili mo rito. Sa gilid ng sala, napansin ni Maricel ang isang puting crib na nakatabi sa sulok. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang malambot na tela ng higaan ng sanggol. Ang bawat hibla nito ay tila isang mabisang paalala ng pangarap na minsan din niyang hinangad, ang magkaroon ng sariling pamilya. Isang sandali ng kahinaan ang sumilay sa kanyang mga mata na nagpapakita na sa kabila ng kanyang pagiging matigas, mayroon pa ring bahagi ng kanyang puso na nagungulila sa pagmamahal. Ngunit mabilis itong napalitan ng lamig nang maalala niya ang pagtataksil ng mag-ina. Look at this crib, Sanya. Napakaganda, hindi ba? Pero ang sanggol na hihiga rito ay magsisimula ng buhay sa isang pundasyong gawa sa pagnanakaw. Bulong ni Maricel. Please, Maricel, huwag mo kaming paalisin. Wala akong mapupuntahan. Ang pamilya ko sa probinsya inaasahan nila ako. Pagmamakaawa ni Sanya, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Si Doña Aurora, siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nagplano nito. Sabi niya, ayaw niya sa'yo dahil may alam ka tungkol sa nakaraan niya. Napatigil si Maricel. Anong alam ko tungkol sa nakaraan niya? Nanginginig ang mga labi ni Sanya habang umiiling. Hindi ko alam ang buong detalye, pero tuwing gabi, naririnig ko siyang nananaginip. Binabanggit niya ang pangalang Elena. Sinasabi niya na dapat daw ay hindi na bumalik ang anak ni Elena para maningil. Maricel, takot na takot siya sa'yo, hindi dahil accountant ka, kundi dahil sa dugo na nananalaytay sa mga ugat mo. Ang pangalan ng kanyang ina ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nagtatagpo. Ang paghihiganti ni Maricel ay hindi na lamang tungkol sa isang condominium o sa isang taksil na asawa. May 24 oras ka para ilabas ang lahat ng gamit mo rito. Malamig na sabi ni Maricel habang naglalakad patungo sa pinto. At sabihin mo kay Aurora, sabihin mo sa kanya na ang anak ni Elena ay narito na. At hindi lang pera ang kukunin ko sa kanya. Kukunin ko rin ang bawat gabi ng kanyang tulog hanggang sa aminin niya ang katotohanan. Habang isinasara ni Maricel ang pinto, ang tunog ng paglapat nito ay tila isang huling hatol. Naiwan si Sanya na nakaluhod sa sahig. Yakap ang kanyang tiyan sa gitna ng isang marangyang silid.
na unti-unti nang nagiging isang malamig na libingan ng kanyang mga ambisyon. Ang kasakiman ay parang anay. Unti-unti nitong uubusin ang pundasyon ng isang tahanan hanggang sa ang lahat ay gumuho sa sarili nitong bigat. At ang mga dating magkakampi ay magiging magkakaaway sa harap ng kawalan. Sa loob ng maliit at madilim na kusina ng kanilang dating bahay, kung saan ang pintura ay nagsisimula ng matuklap at ang amoy ng kanal ay tumatagos sa bintana, ang katahimikan ay tila isang bombang naghihintay ng mitsa. Wala na ang mga masasarap na putahing inihahanda ni Maricel. Ang tanging nasa ibabaw ng lamesa ay 2 tasang mantsado ng kape at isang platong may ilang pirasong tuyo. Wala ka na talagang silbi, Sanya. Akala ko ba ay galing ka sa mayamang pamilya sa probinsya? Bakit pati pambayad sa bail ni Marco ay wala kang maibigay? Ang boses ni Doña Aurora ay pumiyok sa galit. Ang kanyang mga daliri na dati ay pinalalamutian ng mga alahas ni Maricel ay nakaturo ngayon sa mukha ng buntis na babae. Huwag mo akong masisisi, Aurora. Pagbalik ni Sanya, ang kanyang boses ay wala na ring bahid ng respeto. Sabi mo ay mamatay ka na sa cancer, kaya ibinigay ko ang lahat ng atensyon ko sa iyo at kay Marco. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na linta. Ginamit mo ang pera ni Maricel at ngayon na wala na siya, pati ako ay gusto mong sipsipan. Isang malakas na paghampas ng kamay sa lamesa ang nagpatigil sa kanilang sigawan. Ang lumang kahoy ay lumikha ng isang tunog na tila isang huling babala. Sinubukan ni Aurora na tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kailangan niyang magluto para sa sarili niya. Kailangan niyang maglaba at kailangan niyang harapin ang katotohanan na wala na ang aliping, si Maricel na gumagawa ng lahat ng ito para sa kanya. Ibinigay ko ang lahat kay Marco. Pinatira kita rito. Sigaw ni Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Dapat ay nagpapasalamat ka sa akin dahil hindi ka na kailangang maging kirida lang sa dilim. At tignan mo kung nasaan tayo ngayon. Sagot ni Sanya habang itinuturo ang paligid na puno ng alikabok at kalat. Nasa kulungan si Marco, kumpiskado ang kondo at ang mga bank accounts ay naka-freeze. Kung alam ko lang na ganito ang kahahantungan ko, sana ay hindi ko na lang pinatulan ang anak mong walang kwenta. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, napansin ni Aurora ang isang bagay na kumikinang sa leeg ni Sanya. Ang kwintas na hugis bituin ni Maricel na kinuha niya noon. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, hinablot ng matanda ang kwintas. Ang kadena nito ay mabilis na naputol, na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkapunit ng metal. Akin ito. Binigay ito sa akin ni Marco. Sigaw ni Sanya, pilit na kinukuha muli ang alahas. Magnanakaw! Pera ito ni Maricel na dapat ay para sa akin. Bulyaw ni Aurora. Ang 2 babae ay nagpambuno sa gitna ng maliit na sala. Ang bawat isa ay puno ng puot at desperasyon. Ang kwintas na dati ay simbolo ng pag-ibig at katapatan ni Maricel ay naging sanhi ng kanilang maruming pag-aaway. Sa isang sulok ng silid, ang isang lumang radyo ay naglalabas ng mahinang static, tila nakikiramay sa kaguluhan. Sa bawat sigaw at mura na binibitawan nila, ang kanilang relasyon na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng nadudurog. Si Sanya, na dati ay nagpapanggap na mahinhin, ay nagpakita na ng kanyang tunay na ugali. Isang babaeng tamad, mata pobre, at walang balak magsakripisyo para sa pamilyang sinalihan niya. Samantala, sa isang madilim na silid sa loob ng presinto, nakaupo si Marco sa isang malamig na bangko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang bawat sandaling kasama si Maricel. Naalala niya ang bawat umaga na may nakahandang mainit na kape, ang bawat gabing may naghihintay na hapunan, at ang bawat oras na may isang taong niniwala sa kanya sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang malamig na katahimikan
at ang mabibigat na alaala ng mga desisyong hindi na niya mababawi. Habang nag-iisa sa kanyang mga iniisip, unti-unti niyang naharap ang isang mapait na katotohanan. Ipinagpalit niya ang isang bagay na tunay na mahalaga para sa isang pangakong kalaunan ay napatunayang marupok at mapanlinlang. Ang mga pagpiling minsan niyang ipinagtanggol ay siya ring dahilan ng kanyang pagdurusa ngayon. At habang mas malinaw niyang nauunawaan ang mga nangyari, lalo niyang nakikita ang halaga ng mga bagay at taong hindi niya nabigyang halaga noon. Huli na para baguhin ang nakaraan, ngunit hindi niya maiiwasang isipin kung gaano sana kaiba ang lahat kung mas pinili niyang pahalagahan ang mga tunay na nagmamalasakit sa kanya. Isang tawag mula sa kanyang abogado ang nagpagising sa kanyang diwa. Marco, may masamang balita. Hindi na lang tax evasion ang kaso mo. May lumabas na ebidensya tungkol sa isang insurance claim 10 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan mo ay nakasabit bilang isa sa mga nakatanggap ng pondo mula sa pagkamatay ni Elena Luna. Napatayo si Marco, ang kanyang buong katawan ay naging bato sa takot. Insurance? Wala akong alam dyan. Bata pa ako noon. Pero ang pirma mo ay naroon, Marco. Kasama ang pirma ng iyong ina. Malamig na sagot ng abogado. Tila may mas malaking lihim ang pamilya niyo kaysa sa iniisip mo. Ang katanungang ito, ang tila naging huling pako sa krus ni Marco. Sino nga ba ang kanyang ina? At anong uri ng kadiliman ang pinasok niya nang piliin niyang saktan ang anak ng babaeng kanilang ninakawan ng buhay? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang katotohanan, gaano man ito katagal na ikinubli, ay laging makakahanap ng paraan upang sumulpot at sumingil ng kaukulang bayad. Isang madilim na umaga ang sumalubong kay Doña Aurora. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay tila pugad ng ibon sa gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan ng tulog at labis na pag-aalala. Wala na si Sanya sa bahay. Umalis ito bitbit ang lahat ng maaari pang nakawin. Iniwan si Aurora sa gitna ng isang gumuhong imperyo ng pandaraya. Sa kanyang desperasyon, naalala ni Aurora ang isang lumang address na nakita niya sa mga gamit ni Maricel noon, ang opisina kung saan ito nagtatrabaho. Sa kanyang isip, si Maricel ay isa pa ring mahina at utu-utong babae na maaari niyang muling manipulahin sa pamamagitan ng luha at pagpapanggap na may sakit. Sumakay si Aurora sa isang lumang jeepney, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa mula nang malasap ang marangyang buhay. Ang bawat pagyanig ng sasakyan sa bako-bakong kalsada ay tila isang parusa sa kanyang katawan. Nang makarating siya sa harap ng naglalakihang gusali ng Luna Financials, bahagya siyang napaatras. Ang salaming pader ng gusali ay tila isang higanting salamin na nagpapakita ng kanyang sariling karumihan. Pumasok siya sa loob, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Nasaan si Maricel? Iyong accountant na nagtatrabaho rito? Tanong niya sa receptionist na may kasamang pilit na awtoridad. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Sino po sila? May appointment po ba kayo kay Ma'am Maricel? Ako ang kanyang biyenan. Sabihin mo sa kanya, narito ang kanyang nanay. Sigaw ni Aurora, sapat na upang lumingon ang ilang empleyado. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting. Pilit na ipinapamukha na siya ang biktima sa sitwasyong ito. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, pinayagan siyang pumasok sa elevator. Ang bawat palapag na nadadaanan nito ay tila isang hakbang patungo sa isang mundong kailanman ay hindi niya naisip na pag-aari ng kanyang inaapi-aping manugang. Nang bumukas ang pinto sa pinakataas na palapag, bumungad sa kanya ang isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay nila. Sa dulo ng silid, nakatalikod ang isang malaking swivel chair. Ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling kape ay pumupuno sa hangin. Maricel, anak!
Buti na lang at nahanap kita, bungad ni Aurora habang naglalakad palapit. Pilit na pinatutulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo kami ni Marco. Nagkamali kami. Alam mo naman ang matatanda. Minsan ay nakakapagsalita ng hindi maganda dahil sa sakit. Pero mahal ka namin, anak. Tulungan mo si Marco na makalabas ng kulungan. Ikaw lang ang pag-asa namin. Dahan-dahang inikot ni Maricel ang kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Parang isang estatwa na gawa sa marmol. Nakasuot siya ng isang itim na silk dress at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan. Ang nanay na tinutukoy mo ba ay ang nanay na nagnakaw ng pera ko habang nagpapanggap na may cancer? Malamig na tanong ni Maricel. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa balat ni Aurora. O ang nanay na nag-udyok sa kanyang anak na mga liwa at itapon ako sa ulan? Napatigil si Aurora, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Lumuhod siya sa harap ni Maricel, hinahawakan ang mga paa nito. Maricel, nagbibiro lang ako noon. Isang pagsubok lang iyon para malaman kung hanggang saan ang pasensya mo. Hindi mo ba nakikita? Pamilya pa rin tayo. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa, Aurora. Sagot ni Maricel, habang dahan-dahang iniaangat ang paa upang hindi mahawakan ng matanda. Kinuha niya ang lumang kwaderno mula sa kanyang lamesa at inihagis ito sa harap ni Aurora. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Sino si Elena? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay lalong lumamig. Nang makita ni Aurora ang pangalang nakasulat sa kwaderno, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pekeng luha ay biglang naging putla na parang papel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at tila hindi siya makahinga. Paano mo nakuha yan? Nauutal na tanong ni Aurora. Ang anak ni Elena ay narito na para maningil, Aurora. Hindi lang ang pera ko ang kukunin ko. Kukunin ko ang katotohanan tungkol sa insurance claim na kinuha ninyo 10 taon na ang nakalilipas. Pagpapatuloy ni Maricel habang tumatayo at humahakbang palapit sa matanda. Sadyang aksidente ba ang pagkamatay ng aking ina? O may kinalaman ang pagkagutom niyo sa pera sa kanyang huling hininga? Isang malakas na kulog ang naririnig mula sa labas, bagaman maliwanag ang sikat ng araw sa loob ng opisina. Ang bawat anino sa silid ay tila naging mga multo ng nakaraan na unti-unti nang sumasakal kay Aurora. Wala akong kinalaman doon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Aurora habang pilit na tumatayo at tumatakbo patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, ang kanyang paningin ay nagdilim at siya ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Tiningnan lamang siya ni Maricel mula sa itaas. Walang habag, walang galit, tanging ang lamig ng isang pusong matagal nang pinatigas ng sakit. Huwag kang mag-alala, Aurora. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. May mahaba pa tayong pag-uusap sa loob ng korte. Ang bawat rehas ng kulungan ay hindi lamang gawa sa malamig na bakal. Ito ay nabuo mula sa bawat maling desisyon, bawat pagtataksil, at bawat kasinungalingang itinuring nating katotohanan hanggang sa tayo ay mabulag nito. Sa loob ng isang masikip at madilim na selda, nakaupo si Marco sa isang semento na nagsisilbing kama. Ang amoy ng kalawang at pawis ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang tanging suot niya ay isang lumang t-shirt na kulay kahel. Ang uniforme ng isang taong nawalan na ng dangal. Ang bawat tunog ng paglalakad ng mga guwardya sa pasilyo ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang sentido, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang marangyang buhay ay isa na lamang malayong panaginip. Inilapag sa kanyang harapan ang isang plastic na tray na may lamang kanin at isang pirasong tuyong isda. Tinitigan ito ni Marco nang may halong pandidiri. Biglang pumasok sa kanyang isipan
ang mukha ni Maricel habang inihahanda ang kanyang paboritong adobo sa gabi. Naalala niya ang lambot ng boses nito kapag tinatawag siya para kumain at ang pag-aalaga nito sa bawat detalye ng kanilang tahanan. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Isang pagsisisi na huli na para sa lahat. Dalaw para kay Marco Salvador. Sigaw ng gwardiya. Nabuhayan ng loob si Marco. Sa kanyang isip, si Sanya ang dumating dala ang balita ng kanyang piyansa. Ngunit nang makarating siya sa visiting area, ang nakita niya sa likod ng makapal na salamin ay isang babaeng tila nagmula sa ibang mundo. Nakasuot si Maricel ng isang puting business suit. Ang kanyang mga mata ay matapang at puno ng liwanag. "Maricel, alam ko na hindi mo ako pababayaan." Bulalas ni Marco, ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa salamin. "Sabihin mo sa kanila, nagkamali lang sila. Sabihin mo na mahal mo pa rin ako. I-withdraw mo ang kaso at magsisimula tayong muli. Iiwan ko si Sanya, pangako." Tinitigan lamang siya ni Maricel nang may halong awa. "Ang taong mahal ko noon ay patay na, Marco. Pinatay mo siya noong gabing itinapon niyo ang maleta ko sa ulan. Narito ako hindi bilang asawa mo, kundi bilang ang huling taong titingin sa iyo bago ka tuluyang mabulok sa lugar na ito." Inilabas ni Maricel ang isang dokumento at idinikit ito sa salamin. Ito ang insurance claim mula sa pagkamatay ng kanyang ina, si Elena. Sa ibaba nito ay ang mga pirma ng mga benepisyaryo, Doña Aurora Salvador at ang 18 taong gulang na si Marco Salvador. "Paanong nakuha ng pamilya niyo ang perang ito, Marco?" tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay malamig at mariin. "Ang nanay mo ang huling nakasama ng nanay ko sa sasakyan bago mangyari ang aksidente. Pagkatapos ng libing, bigla kayong nagkaroon ng puhunan para sa inyong negosyo. Negosyong itinayo nyo sa ibabaw ng bangkay ng nanay ko." Nanginginig ang mga labi ni Marco. "Wala akong alam. Pinapirma lang ako ni Mama." Sabi niya, tulong daw iyon mula sa isang kaibigan. Ang kaibigang tinutukoy niya ay ang aking ina na itinuring siyang kapatid. Sigaw ni Maricel. Ang kanyang emosyon ay biglang sumabog na parang isang bulkang mayon. "Ginahasan niyo ang kabutihan ng pamilya ko. At ikaw, Marco, ginamit mo ang parehong taktika sa akin. Pinakasalan mo ako hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa akala mong may makukuha ka pa sa akin." Isang mapait na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Nakita ni Marco ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang anino ng isang lalaking naging gahaman at nawala ng lahat. Ang kanyang karera ay gumuho na. Ang balita ng kanyang pagkakaaresto ay nasa lahat ng pahayagan. Wala ng kumpanya ang tatanggap sa kanya. Wala ng kaibigan ang lilingon sa kanya. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ay babayaran nyo ng bawat minuto ng inyong kalayaan. Pagpapatuloy ni Maricel habang dahan-dahang tumatayo. Si Aurora ay nasa ospital ngayon, binabantayan ng mga pulis. At ikaw, Marco, magsanay ka na sa dilim. Dahil ang dilim na ito ang magiging tanging kasama mo sa loob ng mahabang panahon. "Maricel, wag mong gawin ito. Maawa ka." Pagsusumamo ni Marco habang hinahampas ang salamin. Ang tunog ng kanyang palad sa makapal na harang ay tila isang desperadong tawag na walang nakikinig. Ngunit hindi lumingon si Maricel. Lumakad siya palabas ng presinto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat ng nakaraan, ngunit may dalang liwanag ng katarungan. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tila inilalabas ang lahat ng lason na nanatili sa kanyang puso sa loob ng 3 taon. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maricel na ang mga numero ay nagsisimula na ring magtali pabor sa kanya. Ang gumuho na mundo ni Marco ay ang simula lamang ng kanyang sariling pagbangon. Ang bulwagan ng katarungan ay hindi lamang gawa sa malamig na semento at matatayog na pilar. Ito ay isang salamin kung saan ang bawat anino ng ating nakaraan
ay pilit na inilalantad sa ilalim ng nakapapasong liwanag ng katotohanan. Ang loob ng courtroom ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ng mga taong naroroon ay may katapat na timbang. Ang amoy ng lumang kahoy at mga papel ay humahalo sa lamig ng aircon na lumilikha ng isang atmosfera na mas nakakapanginig kaysa sa anumang ulan sa labas. Sa gitna ng silid, nakaupo si Maricel sa tabi ng kanyang mga abogado. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mukha ay parang isang dagat na payapa sa ibabaw, ngunit may nagbabagang apoy sa ilalim. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco na nakapuso at nakatungo, habang si Doña Aurora ay nakaupo sa isang wheelchair, nakabalot ng makapal na shawl at may hawak na panyo. Pilit pa rin itong ginagampanan ang papel ng isang kawawang matanda. Panakanakang umaarte na tila nahihilo o nahihirapang huminga. Ipinakikita ng prosekusyon ng Exhibit A. Simula ng abogado ni Maricel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang mga medical records na sinasabing nagpapatunay na may stage 4 na lung cancer si Aurora Salvador. Ngunit ayon sa aming pagsisiyasat at sa testimonya ng ospital, ang mga dokumentong ito ay huwad. Ang pirma ng doktor ay pineke at ang bawat sentimong ibinayad para sa gamot ay pumasok sa isang bank account na ginamit pambayad sa isang condominium unit. Isang mahinang bulungan ang sumiklab sa gallery. Ang bawat mata ay nakatuon kay Aurora, na ngayon ay mas lalong isiniksik ang sarili sa kanyang wheelchair. Tinawag si Maricel sa stand. Sa bawat hakbang niya patungo sa harap ng hukom, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sumumpa. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig nang magsimula siyang magsalita. Hindi lamang pera ang ninakaw nila sa akin, wika ni Maricel. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat kay Marco. Ninakaw nila ang 3 taon ng buhay ko na inilaan ko sa pag-aalaga sa isang taong akala ko ay mamamatay na. Nagluto ako, naglaba, at nagpuyat para sa isang kasinungalingan, habang ang bawat patak ng pawis ko ay iniaalay ko para sa kanilang kaligtasan. Tinatawanan nila ako sa likod ng aking mga pinto. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Sa sandaling iyon, hindi na nakapigil si Marco. Tumingala siya at tumingin kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Maricel, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ito. Si Mama ang may plano ng lahat. Natakot lang ako na mawala siya. Isang malakas na pagbagsak ng martilyo ng hukom ang nagpatigil sa pagsigaw ni Marco. Ang tunog nito ay tila isang kidlat na tumapos sa anumang ingay sa silid. G. Salvador, manahimik kayo o palalabasin kayo sa silid na ito. Malamig na utos ng hukom. Lumingon si Maricel kay Aurora. Ang matanda ay hindi na makatingin ng diretso. Ang panyong hawak nito ay gusot na sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang ilabas ng abogado ang huling ebidensya. Ang ulat mula sa isang private investigator tungkol sa insurance fraud 10 taon na ang nakalilipas. Mayroon kaming ebidensya na ang kasong ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na pattern ng pandaraya, pagpapatuloy ng abogado. Mula sa pagkawala ni Elena Luna hanggang sa pagpapanggap na may sakit ni Aurora Salvador, ang pamilyang ito ay nabuhay sa panlilinlang sa mga taong nagmamahal sa kanila. Nang paglilitis ay nang dahan-dahang tumayo si Maricel mula sa stand at lumapit kay Marco. Bago ito ibalik sa kanyang upuan, hindi siya nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang isang maliit na locket na nakasabit sa kanyang leeg, ang locket na may larawan ng kanyang ina. Ang simpleng pagkilos na yon ay nagpapakita ng kanyang dignidad at ang katarungang sa wakas ay nararamdaman na niya
para sa kanyang yumaong ina. Nang matapos ang hearing para sa araw na yon, kinaladkad si Marco palabas ng mga gwardiya habang ito ay humihagulgol at humihingi ng tawad. Si Aurora naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang wheelchair ay tila naging isang tunay na bilangguan ng kanyang sariling konsensya. Lumabas si Maricel ng courthouse, sinalubong siya ng sariwang hangin. Sa unang pagkakataon, ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho. Hindi pa tapos ang laban sa korte, ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang nanalo na siya. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa hatol ng tao, kundi sa paglaya ng sariling kaluluwa mula sa mga taong nagtangkang sumira nito. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa sasakyan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na sobre. Pinapabigay po ni Sanya. Sabi niya, ito na raw ang huling piraso ng katotohanan na kailangan mo para tuluyang mabulok si Aurora. Binuksan ni Maricel ang sobre. Sa loob nito ay isang lumang susi at isang maliit na mapa patungo sa isang tagong storage unit sa probinsya. Ang tanong ay, ano pa ang itinatago ni Aurora na mas matindi pa sa nalaman na nila? Wala na ang lahat, Marco. Ang bawat piraso ng pangarap na itinayo natin sa kasinungalingan ay binalasubas na ng tadhana. Wala na tayong bahay, wala na tayong pera, at higit sa lahat, wala na tayong mukhang maihaharap sa mundo. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mabigat na sapatos. Nakatayo siya sa labas ng kanilang dating tahanan, suot ang isang lumang duster na dati ay ginagawa lamang niyang basahan. Ang malaking gate na dati ay nagtatanggol sa kanila sa ingay ng kalsada ay mayroon na ngayong nakasabit na pulang karatula, foreclosed. Ang bawat pagkabaon ng pako sa kahoy habang inilalagay ang karatulang iyon ay tila isang martilyo na tumatama sa sentido ni Aurora. Sa tabi niya, si Marco ay nakaupo sa gilid ng kanal. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. Pansamantala siyang nakalaya dahil sa isang medical bail na pinunduhan ng huling alahas na naitago ni Aurora. Ngunit ang kalayaang ito ay mas masahol pa sa loob ng selda. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang posisyon sa kumpanya, at higit sa lahat, wala na ang kanyang dignidad. Ang bawat taong dumadaan sa kalsada ay tila tumitingin sa kanila ng may halong pandidiri at pait. Isang makintab na puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang harapan. Ang pag-ikot ng gulong nito sa basang aspalto ay lumikha ng isang marahang tunog na tila humahati sa hangin. Bumaba ang isang babaeng ang ningning ay mas matindi pa sa sikat ng araw. Si Maricel. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored power suit. Ang bawat himay-may ng tela ay nagsusumigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Hindi lumingon si Maricel sa dating bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 2 taong nasa harap niya. Ang mga taong minsang naging mundo niya, ngunit ngayon ay naging mga anino na lamang ng kanyang madilim na kahapon. Narito ba kayo para damayan ang isa't isa sa inyong pagbagsak? Malamig na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay wala ng galit. Tanging ang lamig ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng sariling katarungan. Sinasabi ng accounting na ang bawat utang ay dapat bayaran at tinitignan ko ang balanse ninyo ngayon. Tila kulang pa ang lahat ng paghihirap na ito para mabayaran ang 3 taon ng buhay ko. Maricel, maawa ka. Lumapit si Aurora at pilit na hinahawakan ang laylayan ng suit ni Maricel. Ngunit mabilis itong umiwas. Wala na kaming mapupuntahan. Ang barong-barong na tinutuluyan namin ay butas-butas ang bubong at amoy putik. Hindi ako mabubuhay doon. Ang barong-barong na yon ay mas marangal pa kaysa sa bahay na ito na ninakaw niyo mula sa pawis ng ibang tao. Sagot ni Maricel. Lumapit siya kay Marco na nananatiling nakayuko. Marco, tignan mo ako. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo.
Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi ang makikita. Patawad, Maricel. Patawad. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong nagkamali, Marco. Ngunit ang ginawa ninyo ay isang serye ng mga sadyang krimen. Wika ni Maricel. Inilabas niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa, ang susi mula sa storage unit na ibinigay ni Sanya. Nahanap ko na ang storage unit sa probinsya. Nahanap ko na ang mga orihinal na dokumento ng insurance ng nanay ko na itinago ni Aurora sa loob ng 10 taon. Kasama doon ang isang sulat na hindi nyo inakalang makikita ko. Nanigas si Aurora sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang panga ay nanginig at tila hindi siya makahinga. Ang sulat na nagsasabing bago mamatay ang nanay ko, balak na niyang bawiin ang lahat ng tulong sa inyo dahil nalaman niyang niloloko niyo siya. Pagpapatuloy ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. At sa gabi ring iyon, nangyari ang aksidente. Ang karma ay hindi lang isang konsepto, Aurora. Ang karma ay isang reyna. At ngayong araw, suot ko ang korona nito. Inutos ni Maricel sa kanyang mga tauhan na ihatid ang mag-ina sa kanilang bagong tirahan. Isang maliit na dampa sa tabi ng tambak ng basura, ang tanging lugar na kayang bayaran ng kanilang natitirang barya. Habang papalayo ang sasakyan ni Maricel, tiningnan niya sa side mirror ang imahe ng kanyang biyenan na umiiyak sa gitna ng putikan at ang asawang wala ng lakas upang tumayo. Isang matinding bugso ng damdamin ang dumaan sa kanyang dibdib. Hindi ito kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang bawat numero ay nagtali na rin sa wakas. Ang bawat luha ay may katapat na kabayaran. Ngunit habang tinititigan niya ang lumang sulat ng kanyang ina, may isang pangalan sa dulo ng pahina ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pangalan na hindi niya inaasahang makita bilang saksi sa huling habilin ni Elena Luna, Federico Luna, ang kanyang sariling ama. Bakit itinago ng kanyang ama na alam niya ang tungkol sa panloloko ni Aurora? Bakit hinayaan niyang pumasok si Maricel sa pamilyang iyon? Ang pinakamahirap na taong patawarin ay hindi ang mga taong nanakit sa atin, kundi ang sarili nating hinayaan silang gawin iyon sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo si Maricel sa gitna ng isang tahimik at luntiang hardin kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy niyang mga sariwang bulaklak at basang damo. Isang uri ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto upang makiramay sa kanyang pag-iisa. Sa kanyang paanan ay ang isang maliit na metal na lalagyan at sa kanyang mga kamay ay isang kahon na naglalaman ng huling mga piraso ng kanyang 3 taon na pagiging asawa ni Marco. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanilang wedding photo, ang larawan kung saan ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng ningning at ang kanyang nangiti ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang lighter at sa isang munting pagpitik, ang maliit na apoy ay nagsimulang sumayaw sa dulo ng larawan. Pinanood ni Maricel ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga mukha sa litrato. Ang bawat piraso ng papel ay nagiging abo at sumasama sa hangin. Ang tunog ng dahan-dahang pagkatupok ng papel ay tila isang huling bulong ng kanyang nakaraan. Patawad, Maricel, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa apoy. Patawad dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang mga taong walang kaluluwa. Patawad dahil hinayaan kong tapakan ang aking dignidad. Matapos sunugin ang lahat ng alaala, dinala ni Maricel ang kanyang sarili sa opisina ng kanyang ama. Nakaupo si Federico sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot habang nakatingin sa kanyang anak. Sa ibabaw ng lamesa ay ang lumang sulat ni Elena na nahanap ni Maricel sa storage unit. Bakit, Papa? Diretsahang tanong ni Maricel. Bakit mo hinayaang pumasok ako sa pamilyang yon? Kung alam mo ang tungkol sa panloloko ni Aurora sa nanay ko,
Bakit ka nanahimik sa loob ng 10 taon? Bumuntong hininga si Federico. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang sulat. Dahil iyon ang huling hiling ng iyong ina, Maricel. Sa huling gabi bago ang aksidente, sinabi niya sa akin na gusto niyang bigyan ng huling pagkakataon si Aurora. Sabi niya, baka raw nagbago na ito. At nang mamatay siya, naging duwag ako. Ayaw kong masira ang imahe ng iyong ina sa iyong isipan. Ayaw kong malaman mo na ang huling ginawa niya bago mamatay ay ang magpakita ng kabutihan sa mga taong pumatay sa kanya. Yumuko si Federico. Ang kanyang boses ay naging paos. At tungkol sa kasal niyo ni Marco, inakala ko na kung mararanasan mo ang hirap na naranasan ng iyong ina, matututo kang maging matatag. Akala ko ay masusubok ang iyong talino bilang isang luna. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaang masaktan ka para lang turuan ka ng leksyon. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng mag-ama ay nang lumapit si Maricel sa kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Sa kabila ng galit at pagtataksil, naramdaman niya ang matinding pagmamahal ng isang ama na ninais lamang protektahan ang alaala ng kanyang asawa. Hindi ito perpektong desisyon, ngunit ito ay desisyong galing sa isang pusong nagluluksa. Pinapatawad kita, Papa, mahinang sabi ni Maricel. Ngunit kailangan nating tapusin ito, hindi para sa akin, kundi para sa katarungan ni Mama. Nang gabing iyon, matapos ang usapan nila ng ama, humiga si Maricel sa kanyang malambot na kama. Ngunit sa halip na makatulog ng mahimbing, binalikan niya ang huling pahina ng kwaderno ni Lola Esme. May isang detalye doon na hindi niya napansin noong una. Isang pangalan ng isang saksi sa insurance claim na dati ay hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon ay narinig na niya sa balita. Ang pangalan ay si Sanya. Ngunit hindi ito si Sanya na kabit ni Marco, kundi ang ina nito, si Sanya Sr. Napatayo si Maricel sa kanyang higaan. Ang misteryo ay tila isang malaking sapot na nagdurugtong sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Ang pagtataksil ni Sanya kay Marco ay hindi lamang basta pagnanasa sa pera. Ito ay isang planadong paghihiganti na nag-ugat sa nakaraang mas matanda pa sa kanilang pagsasama. Tila, hindi lang ako ang reynang naghahanap ng katarungan sa kwentong ito. Bulong ni Maricel habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga bituin ay tila nagbibigay ng liwanag sa isang daan na puno pa rin ng mga lihim. Ang bawat pagbangon mula sa abo ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan. Ito ay isang matapang na pagtanggap na ang mga sugat ng kahapon ang magiging sandata para sa isang mas matatag na bukas. Ang malawak na bulwagan ng Luna Financials ay napuno ng libu-libong mapuputing rosas at mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa kanilang mga kamera ay tila mga bituing bumababa sa lupa upang masaksihan ang isang makasaysayang araw. Sa loob ng isang pribadong silid, nakatayo si Maricel sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang isang eleganteng puting kasuotan na sumisimbolo sa kanyang malinis na hangarin at bagong simula. Dahan-dahan niyang ikinabit sa kanyang dibdib ang isang brotsa na hugis bituin, gawa sa tunay na diamante. Isang paalala sa mumurahing kwintas na minsang naging simbolo ng kanyang pagkaalipin, na ngayon ay naging sagisag ng kanyang pagkamulat. Nang lumabas siya at humakbang patungo sa entablado, ang buong bulwagan ay binalot ng isang malalim na paggalang at katahimikan. Ang bawat mata ay nakatutok sa babaeng minsang itinapon sa putikan. Ngunit ngayon ay naglalakad nang may tindig ng isang hindi matitinag na pinuno. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Luna ay nanatili sa likod ng mga numero at balanse ng pananalapi. Simula ni Maricel, ang kanyang boses ay malinaw at umaabot sa pinakasulok ng silid. Ngunit ngayon, nais kong ipakilala ang tunay na mukha sa likod ng aming kumpanya.
Ako si Maricel Luna, ang nag-iisang tagapagmana ng Luna Financials. Isang bugso ng pagkamangha ang dumaan sa mga manunood, ngunit mabilis itong napalitan ng taimtim na pakikinig nang magpatuloy siya. Ang kapangyarihan at kayamanan ay walang saysay kung hindi ito gagamitin upang magbigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Kaya naman, sa araw na ito, formal kong itinatatag ang Elena Luna Foundation, isang institusyon na magbibigay ng libreng legal at pinansyal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at pandaraya sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Walang babae ang dapat manatili sa isang mapang-abusong pamilya dahil lamang sa takot na wala siyang makakain o matutuluyan. Ang masigabong pagpugay mula sa mga tao ay nagbigay ng isang mainit na yakap sa puso ni Maricel. Ang kanyang mga luha ay nagbabadya, ngunit ito ay mga luha ng kagalakan at pag-asa. Ang pangarap niyang makatulong na nagsimula sa pag-aalaga kay Lola Esme ay isa na ngayong malaking kilusan na magliligtas sa libo-libong kababaihan. Ngunit ang araw na yon ay hindi magtatapos nang walang huling paghaharap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Matapos ang formal na pagtitipon, dinala ng mga awtoridad sa isang pribadong opisina sa gusali. Ang isang babaeng nakaposas at bakas, ang matinding pagod sa muka. Si Sanya. Nakatayo si Maricel sa harap ng malaking bintana nang pumasok ang mga pulis kasama ang bihag. Ang magagarang damit ni Sanya ay napalitan ng gusot na blusa at ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng natunaw. Kaya pala pilit mong inagaw si Marco at ang pera ng kanyang pamilya, Sanya. Malamig na bungad ni Maricel habang umiikot upang harapin ang babae. Ang nanay mo ay kasabwat ni Aurora sa pagkuha ng insurance money ng nanay ko. Ngunit tinakbuhan kayo ni Aurora at sinulo ang pera. Hindi ba? Kaya mo ginamit si Marco para makapasok sa pamilya nila at bawiin ang inakala mong sa inyo. Tumingin si Sanya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Namatay ang nanay ko na walang pambili ng gamot dahil sa kasakiman ni Aurora. Nangako ako sa sarili ko na kukunin ko ang lahat sa kanila. Pero ngayon, wala na akong nakuha. Nakakulong pa si Marco at heto ako. Haharap sa kasong pandaraya kasabwat nila. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Maricel. Ang galit na dati niyang nararamdaman para kay Sanya ay napalitan ng awa. Nakita niya ang isang babaeng nilamon ng paghihiganti at kasakiman. Isang babaeng ginamit ang sariling katawan at kinabukasan para sa isang walang kwentang laban. Ang paghihiganti na itinayo sa pagnanakaw ay laging magtatapos sa pagkawasak sa niya. Ninakaw mo ang asawa ko, ninakaw mo ang pera ko, ngunit sa huli, ang sarili mong buhay ang ninakaw mo mula sa iyo at sa batang nasa sinapupunan mo. Hudyat ni Maricel at dahan-dahang inalalayan ng mga pulis si Sanya palabas ng silid. Habang sumasara ang pinto, ang huling bakas ng lason sa buhay ni Maricel ay tuluyan ng nawala. Ang kabanata ni Marco, Aurora at Sanya ay naisara na sa wakas. Sila ay magbabayad sa batas habang siya ay magpapatuloy sa pagbuo ng buhay. Bumalik si Maricel sa kanyang lamesa upang kunin ang kanyang bag. Ngunit sa ibabaw ng kanyang mga dokumento, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang sariwang puting rosas ang nakapatong doon at sa ilalim nito ay isang maliit na card na may maayos na sulat kamay. Binasa niya ang nakasulat. Ang isang reyna ay hindi kailangang maghari ng mag-isa. Binabati kita sa iyong tagumpay. Handa ka na bang matuklasan ang tunay na balanse ng iyong puso? Kumunot ang noo ni Maricel. Wala siyang inutusan na maglagay ng bulaklak sa kanyang opisina. At ang kanyang mga gwardya ay hindi magpapapasok ng sinuman nang walang pahintulot. Ang tunay na katanungan ay hindi kung paano nakapasok ang bulaklak, kundi kung sino ang lalaking naglakas loob na ipadala ito. Ang pag-ibig ay hindi isang malakas na bagyo na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Sa halip, ito ay parang isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng kahapon
hanggang sa muling sumibol ang buhay sa isang pusong inakalang tuyo na. Isang buwan matapos ang malaking revelasyon, ang buhay ni Maricel ay dahan-dahang humanap ng sariling ritmo. Ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa takot o pagmamadali upang pagsilbihan ang mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ngayon, sa kanyang bagong tahanan na puno ng liwanag at sariwang hangarin, ang tanging naririnig niya sa umaga ay ang marahang pag-awit ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana at ang tunog ng pagpapakulo ng tubig para sa kanyang kape. Isang hapon, habang binibisita ni Maricel ang ginagawang gusali para sa kanyang foundation, napansin niya ang isang lalaking abala sa pag-aayos ng mga plano sa isang lamesang kahoy. Hindi ito katulad ng mga lalaking nakasanayan niya sa mundo ng negosyo na laging nakasuot ng suit at puno ng kayabangan. Ang lalaking ito ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko, nagpapakita ng mga bisig na sanay sa mabigat na trabaho. Siya si Rafael, ang arkitektong nag-volunteer na magdisenyo ng Elena Luna Foundation nang walang hinihinging kapalit. Ma'am Maricel, narito na pala kayo. Bati ni Rafael nang mapansin ang kanyang pagdating. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang katahimikan na tila ba ang bawat salitang binibitawan niya ay pinag-isipan ng mabuti. Inaayos ko lang ang daloy ng liwanag sa loob ng center. Gusto ko kasing pagpasok ng mga kababaihan dito, mararamdaman nila agad na may pag-asa. Lumapit si Maricel at tumingin sa mga plano. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Ang ibang kumpanya ay humihingi ng milyon-milyon para sa ganitong proyekto. Itinigil ni Rafael ang kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay walang halong pagkukunwari, tanging ang dalisay na paghanga ang makikita. Dahil naniniwala ako sa layunin mo, nakita ko ang bawat balita tungkol sa iyo at hindi ang yaman mo ang nakakuha ng atensyon ko. Nakita ko ang isang babaeng marunong lumaban nang hindi nawawala ang kanyang kabutihan. Sa mundong ito na puno ng mga taong gustong manira, kailangan natin ng mga taong marunong bumuo. Naramdaman ni Maricel ang isang munting kislap sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ito ang nakapapapasong init ng pagnanasa na naramdaman niya noon kay Marco, kundi isang banayad na init na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Habang naglalakad sila sa paligid ng gusali, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat butil ng tubig ay marahang tumatama sa mga yero at semento. Lumilikha ng isang payapang himig sa gitna ng hapon. Agad na kinuha ni Rafael ang kanyang suot na jacket at dahan-dahang inilagay ito sa mga balikat ni Maricel upang hindi ito mabasa. Ay nang magkadikit ang kanilang mga balat sa isang mabilis na sandali. Naramdaman ni Maricel ang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 3 taon, ang tanging haplos na natanggap niya ay haplos ng pagtataksil at pananakit. Ngunit sa haplos ni Rafael, naramdaman niya ang respeto at tunay na pangangalaga. Salamat, mahinang sabi ni Maricel. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Wala iyon, sagot ni Rafael na may kasamang matamis na ngiti. Maricel, alam ko na marami kang pinagdaanan. Hindi ko ipipilit ang sarili ko, pero sana ay payagan mo akong maging bahagi ng iyong bagong simula. Kahit bilang kaibigan muna na handang makinig sa iyong mga kwento. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa ilalim ng iisang payong na kinuha ni Rafael mula sa kanyang gamit. Ang bawat hakbang nila sa basang lupa ay tila isang bagong pahina na isinusulat. Sa unang pagkakataon, hindi na iniisip ni Maricel ang mga numero, ang mga balanse, o ang mga utang ng nakaraan. Ang tanging iniisip niya ay ang init ng jacket sa kanyang balikat at ang lalaking naglalakad sa kanyang tabi na tila handang protektahan siya mula sa anumang bagyo. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa asul patungong lila,
Naramdaman ni Maricel na ang kanyang paghilom ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay nangyayari na. Ang pag-ibig na tahimik ay nagsisimula nang bumulong sa kanyang puso, nagbibigay ng pangako na ang bawat luha ay mapapalitan ng isang nangiting tunay at panghabambuhay. Ngunit bago matapos ang kanilang paglalakad, nakatanggap si Maricel ng isang text message mula sa kanyang abogado. Ma'am, may huling-hiling si Marco bago ang pinal na sentensya. Gusto niyang ibigay sa iyo ang isang lihim na nalaman niya mula kay Sanya tungkol sa totoong dahilan kung bakit namatay ang iyong ina. Sabi niya, ito na raw ang huling kabayaran niya para sa lahat ng sakit na naibigay niya. Napatigil si Maricel. Ang kanyang kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa payong. Ang huling piraso ng katotohanan ay narito na at maaari nitong baguhin ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pamilya. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat alaala ng ulan at putik ay tila naging mga butil na lamang ng buhangin na tinangay na ng agos ng panahon, iniwan ang isang pampang na malinis, matatag, at handa sa bagong pagsikat ng araw. Nakatayo si Maricel sa malawak na beranda ng Elena Luna Foundation. Ang gusali, na dati ay isang plano lamang sa papel, ay isa na ngayong buhay na monumento ng pag-asa. Ang bawat sulok nito ay puno ng tawanan ng mga bata at ang mga bulong ng pasasalamat ng mga kababaihang muling nakahanap ng kanilang lakas. Ang amoy ng sariwang jasmine at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga puno sa paligid ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi nabili ng anumang halaga ng pera. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Rafael. Hindi na lamang siya ang arkitekto ng gusaling ito, kundi ang arkitekto na rin ng bagong buhay ni Maricel. Inilapag ni Rafael ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maricel na nakapatong sa pasamano. Ang init ng kanilang ugnayan ay tila isang tahimik na panunumpa na ang bawat bukas ay hindi na niya haharapin ng mag-isa. Iniisip mo pa ba sila? Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Bumuntong hininga si Maricel at tumingin sa malayo. Paminsan-minsan. Pero hindi na dahil sa galit. Iniisip ko sila bilang mga karakter sa isang aklat na tapos ko nang basahin. Nabalitaan ko na pumanaw na si Doña Aurora sa loob ng maliit na dampa na tinuluyan nila. Si Marco naman, nakalaya na siya. Pero balita ko ay nagtatrabaho siya bilang isang kargador sa pier, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Humarap si Maricel kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko na ang aking sarili dahil sa pagtitiis ko noon at sa pagpapatawad na yon, nawalan na ng kapangyarihan ang alaala nila na saktan ako. Hindi ko kailangang kalimutan ang ginawa nila, pero hindi ko na rin kailangang dalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ito ang unang sagot sa kanyang paglalakbay. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kapakanan ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Payapa ka na ba talaga, Maricel? Tanong muli ni Rafael habang dahan-dahang iniayos ang takas na buhok sa mukha ng babae. Higit pa sa kapayapaan, Rafael. Sagot niya ng may matamis na ngiti. Nahanap ko na ang tunay na balanse. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-iipon ng assets o pag-iwas sa liabilities. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang matulog sa gabi nang may malinis na konsensya at gumising sa umaga nang may layunin na makatulong sa iba. Nahanap na niya ang ikalawang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang katahimikan sa loob ng iyong puso sa gitna at pagkatapos ng anumang pagsubok. Sa di kalayuan, nakita nila si Lola Esme na masayang nagtuturo sa mga bata sa foundation kung paano magtanim ng mga halamang gamot. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Ang kanyang mga tawa ay umaabot sa langit. Kasama ni Lola Esme ang ama ni Maricel, si Federico, na ngayon
ay mas madalas nang nakangiti at aktibo sa pagtulong sa mga proyekto ng kanyang anak. Ang pamilyang minsan ay nagkawatak-watak dahil sa mga lihim ay muling nabuo sa pundasyon ng katapatan. Ang ikatlong aral na iniwan ng kanyang kwento sa mundo ay ito: ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan. Maaring itapon ka ng mundo sa putikan, maaari kang saktan ng mga taong pinagkatiwalaan mo, ngunit kung mananatili kang tapat sa iyong sariling halaga, ang putik na yon ang magiging pataba upang ikaw ay muling sumibol na mas matatag at mas maganda kaysa dati. Dahan-dahang iniyuko ni Rafael ang kanyang ulo at banayad na dinala ang kanyang mga labi sa noo ni Maricel na puno ng respeto at dalisay na pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang mga numero sa buhay ni Maricel ay tuluyan ng nagtali. Wala ng utang, wala ng kulang, tanging ang sapat at umaapaw na kaligayahan. Habang ang araw ay tuluyang naglaho sa abot-tanaw at ang mga bituin ay nagsimulang magpakita, si Maricel Luna ay hindi na lamang ang reyna ng mga numero. Siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana na may pusong puno ng pag-asa at kamay na handang bumuo ng mas marami pang magagandang bukas.